Alright, Ma'am ito, katatapos lang kanina 1 hour ago. Mima Alicia, binaril ng riding in tandem. Riding in tandem? Partner na buhay. PNP last vlog. Banat kay Sara Duterte. Ayun, nakita na natin kanina yan. Team, we try as much as possible to only bring you legitimate news, legitimate analysis. Daily Tribune, no? At Pinakita ginagawa ko rin natin lahat kanina. para iwasan na ma-fake news tayo or maging instrumento tayo ng fake news. Kaya kanina medyo after reporting on the killing of pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia, na ang pangalan ay tunay na pangalan ay si Alicia Lipata. Kinabahan tayo kasi wala pang report from the Caloocan Police at wala rin report from the Philippine National Police or wala rin reaction from Malacanang kay Secretary Claire Castro or any official from the Presidential Communication Office. Samantala, kung may mga event sa Malacanang, lalo na andon si President Bongbong Marcos, ina-invite naman itong si Mima Alicia or Alicia Lipata. Oy, Raymond Jeremia, thank you very much for supporting the BAT team po. Ayun na, yan, ng Daily Tribune. Kasi yan, Daily Tribune, marami dyan mga reporter tulad itong si kaibigan, si Jing Villamente, na dyan lang yan nakababat sa Caloocan. Anything you want to know about Caloocan, Kamanaba, yan, si Jing Villamente, reporter. Magaling yan, magaling. So yun, dahil nakita ko yung report ng kaibigan ko si Jing Villamente, na magandang lalaki na, at masipag pa. So naniwala na, konfirmado na sa TV5? akin na, yun, sad to say, totoo nga itong balita na the 24-year-old, 24-year-old, grabe, 24, so young, at may anak na 6-year-old, na orphan na ngayon. Ay, may anak siya? Sabi dito sa report ng Tribune, a 24-year-old vlogger was killed while her live-in partner was critically wounded. So nabuhay yung live-in partner niya after they were shot by motorcycle riding gunmen early Thursday in Caloocan City. So binaril sila, hindi pa alam kung pumasok sa bahay nila, hindi sinabi sa news report, o kaya nasa daan sila or nasa motor sila o loob ng apartment sa harap ng bahay, ganun. So in-identify ng pulis ang fatality na si Mima Alicia Lipata, na described dito as an anti-DDS vlogger residing in Chera Nova Subdivision. So dyan pala talaga siya nakatira na. Kasi sabi ng isang Marcos vlogger kanina, hindi daw siya taga riyan. So Chera Nova Subdivision, Barangay 171, Caloocan City. At yung partner niya naman ay si Nelboy Luz, 24 din ng edad, at nasustain ito ng multiple gunshot wounds and remains under medical treatment. Yun lang, nagtataka lang ako bakit si kaibigan Jing Villamente lang ang reporter, nag-report nito. Yun lang, medyo sadly. Dahil siguro minsan inatake sila ng mga vlogger, yung mga kasamahan ko rin ng mga taga-media, medyo minamaliit yung mga vlogger. Kumbaga sa kanila, yung mga vlogger hindi talaga totoong reporter. Tayo naman, naging reporter rin tayo ng Philippine Daily Inquirer at vlogger. So we know the feeling rin. Ininsulto rin sila ng mga ibang vlogger na sinasabi, wala na, TV, radio, newspaper, wala na, ganun. Laos na, ganun. So baka yun rin ang dahilan. Baka o meron talagang gustong isuppress itong storya. Pero at least meron ng confirmation from the Daily Tribune. Na ang may-ari, si Willie Fernandez, ay kagaya ko, ay dating PR rin. At binili niya itong Daily Tribune, o tinayo niya itong Daily Tribune newspaper. Si Willie Fernandez, dating PR ni Loren Legarda. Okay? So kagaya rin natin. Yun. According to witness, may witness, si Ed Eliazar. So dapat proteksyonan na ito si Ed Eliazar. Baka itong susunod na neighbor ng mga biktima, narinig siya ng gunshot wounds at 3 a.m. At pumunta siya sa loob ng bahay to investigate. And he found Lipata lying unconscious, buhay pa. On the road. So siguro baka may tumawag sa kanila or may narinig sila baka akala ninanakawan yung motor nila o lumabas pa sila sa labas or baka nag-ingay, ganoon, at lumabas sila. Kumbaga planado, hindi hold up, hindi execution talaga, hindi mistaken identity. Lumabas pa sila. At binaril na sila at sa ulo tinamaan. She was found lying unconscious on the road with a gunshot wound to the head. At ito naman si Luz, yung live-in partner niya, ay unconscious
pero ang daming tama ng bala. Pero nabuhay. Ha? At itong neighbor nila na si Ed Eliasar, kapitbahay, humingi kaagad ng assistance kay Jesus Alboro Jr. Ito magandang report, kompleto sa Recados. Humingi kaagad ng assistance kay Jesus Alboro Jr. na may-ari ng bahay na nirerentahan nila. At itong dalawa ay dinala to the Camarin Doctors Hospital for emergency treatment. Pero hindi rin sinabi dito na either namatay sa hospital or dead on arrival si Mima, ha? Alicia, ha? Mima Lipata tunay na pangalan niya, ha? At nag-launch na daw ng police as usual, yung parati nila sinasabi na wala naman nangyayari. Nag-launch na daw ng follow-up operations to identify and arrest the suspects who fled the scene after the shooting. Malamang hindi pa aalis, syempre aalis na yan. At tinitingnan pa raw nila yung motive of the killing. Ba't hindi nyo interviewin yung mga persons of interest? Hindi ba binanatan niya si Marcoleta. Binanatan niya ang boss nyo. Si PNP Chief Nartates dahil sa sa special treatment kay Marcoleta. Kay Rodante Marcoleta. At si ito siya, si Mima, yung di pa nagpa-follow sa kanya. Ito siya, kawawa naman, 24 years. Anak niya ata yan. 24 years old. So young. 24 years old. Okay. So, among her last vlogs, ay ito, 19 hours ago, lalagyan ng lason ang pagkain sa Senado na inuupakan yung pagkuha or pagdala ng catering services ng defense team under si Zuleika Lopez, kasi parang si Zuleika na daw ang nagmamando diyan sa mga operasyon ng defense team. Kaya labas-pasok si Zuleika Lopez diyan. Yan ang last niya, yan ang last vlog niya. Yan ang last vlog niya. At kaya ipe-play natin yan, ha. Meron pa siya scheduled vlog na lalabas mamaya. 16 pa pero hindi lumabas. Sabihin ko later on kung kanino to. Basta ang last vlog niya ay yun, tulad ng brinag na natin kanina, yung kay John Vic Remulla at kay PNP Chief Nartates. Kaya sabi natin kanina, challenge ito kay Nartates na ngayon person of interest ka na rin, General, pati si John Vic. Ipakita nyo hindi kayo bias, ipakita nyo hindi kayo galit dito kay Mima Alicia Alicia Lipata. So i-play na lang siguro natin. Sana hindi tayo i-copyright ng mga relatives ni Lipata. Gagamitin natin. Mag-risk na lang tayo, gagamitin natin itong vlog niya. She's no longer around para humingi tayo ng permiso. Pero we are doing this to help arrive at kung kayang i-detret si President. Dali, Kay Pinakita ko na ito kanina to. Sa Senado. Ikaw lang yung ants pampagulo. And maybe sooner, baka meron na din dyang manggulo. O si John Vic, si Robin Padilla rin pala, pwede rin person of interest. Last vlog, binanatan si Robin Padilla. So isama nyo na rin. Person of interest, Robin Padilla. Captain Dado. John Vic, Nartates, Marcoleta. At Zuleika Lopez and Sara Duterte. Si Marcoleta. Bakit, mga minamahal? Ako dito sa balita, Senator Rodante Marcoleta has no longer pneumonia. Ang kailangan nila sa kanya is i-refer siya sa... Wrong video. Yung kay Zuleika Lopez. Dali, yung title, lalagyan ng lason ang pagkain sa Senado? Tanong. Pag-uusapan natin, mga minamahal, tungkol kay Zuleika Lopez. Bakit naman may parang pa-catering pa? Bakit gano'n? May catering pa na nangyayari, mga minamahal. Bakit may catering? Ito na yun, Bakit may catering? Sige nga. Sara Duterte wants to bring own equipment catered at the Senate room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi nyo ba nagustuhan? Kaya gusto ninyong mapakater? Yun ba yun? And gusto lang namin malaman, yun ba yung reason? Hindi nyo nagustuhan yung pagkain, pangit yung pagkain, kaya gusto nyo mapakatered? Yun ba yun? Nagtatanong lamang tayo, hindi nyo nagustuhan yung pagkain, or baka meron kayong dinadalang bomba dyan, nagtatanong lang para pasabugin ang buong impeachment hearing trial na yan. Kasi diba sabi ni Sara, I am the designated survivor. Diba? Yan yung sinasabi ni Sara Duterte. I am the designated survivor. Lalo pa malapit na yung SONA. Tapos nakakaroon na ng trial sa impeachment niya. Tandaan niyo, magkaiba yung trabaho ng executive, legislative at judiciary. Walang kinalaman dyan ng presidente. So bakit na naman palaging yung sinisisi si PBBM? Ngayon, gusto ko lang matanong,
Bakit nagpa-cater itong si Sara Duterte? Bakit? Ito. So, gusto ko lang malaman. Sara Duterte comes want to bring own equipment caterer at the Senate room. Hindi ba kayo nasisiyahan sa handog ng ating ng pera ng taong bayan? Eh yung ginagastos din naman dyan, pera ng taong bayan eh. Budget ng Senado. Hindi niyo ba nagugustuhan yung mga pinapakain sa inyo? O bakit meron kayong hidden agenda? Minsan tayo nag-iisip na tayo ng advance na eh. Gusto niyo magdala ng own cater ninyo. Bakit? May hidden agenda kayo? Balak ninyong lasunin yung mga taong nandyan sa loob. Tapos pagbibintangan nyo na naman yung presidente. Ano yung hidden agenda ninyo? Gusto ko malaman kasi hindi ko maintindihan bakit kailangan nyo pang magdala ng sarili nyong cater. Diyan sa loob ng Senado. Eh meron naman pagkain sa Senado. Masasarap naman yung pagkain sa Senado. Diba? Bakit? Ba't kailangan nyo mag-bring ng sarili nyong cater? For what reason? Na kailangan nyong mag-bring ng cater? Ano yung kinalaman ng cater? Sige nga. Ano yung kinalaman? Nagugulat ako. This is what nag-request si Zuleika if they can bring their own catering and kitchen equipment such as refrigerator and coffee maker. This is not just the OVP staff. Kung magkakaroon ng kamay, ganun ba? Gusto mong ipakita sa mukha ng sambay ng Pilipino na yes, the little VP mo si Zuleika Lopez, best friend. Ganun ba yung tingin mo kay Zuleika Lopez? Iyak ng chief of staff mo. Sa bunutan ng tao. Yun na nga eh. Nang dahil kay Zuleika Lopez, nalaglag ka eh. Diba yun yung punto dito eh. Nang dahil kay Zuleika Lopez sa pag-iiyak niya, yan ka nalaglag. Tapos ngayon naman, gusto mong, ano ba, magjawa ba kayo? Ha? Ito ba yung kinakamay mo? Tatanong lang kami. Ha? Tatanong lang tayo. Mga minamahal. Bring own cater. Ibang klase talaga. Bring own cater. Jowa niya daw. Posible. Hindi natin madinay yung facts. Nagkakameron naman talaga silang ginagawang, alam niyo na. Diba? We can deny the facts. Na baka nga, magjowa sila. So it doesn't matter kung meron kayong relationship or what. Bakit kailangan yung magdala ng cater? Ano yun? Ano, special treatment? Walang VIP treatment dyan. Dapat lahat pantay-pantay. May pangalan. Anong pangalan namin sa pangalan ninyo? Wala kami pangalan sa pangalan pinahawakan ninyo. Ang pangalan namin dito yung mamamayang Pilipino. Yun. Di ba mga minamahal? Lakas ng amats. VP Sara Love VIP Zuleika. Yan ang ngayon nangyayari. Pati ba naman sa gitna ng impeachment trial, nabubuo pa din yung landian ninyo? Pati ba naman sa kalagitnaan ng impeachment trial, nabubuo pa din yung kalandian ninyong dalawa? Hindi na ba matigil-tigil yan? Hindi ba pwedeng kamutin lang muna? Gigigil ako, mga minamahal. Ano naman kung kapatpikan ni Zuleika Lopez? Diba? Ngayon kasi, isasalang mga minamahal si Zuleika Lopez, ngayong 5th day ata. I don't know ngayong araw. Sige nga, Office of Staff Zuleika at House Surgeon at Arms. Sige nga, panoorin natin ang balitang to. Sinabi dito nasaan si Zuleika Lopez. Hindi na paparapin ng prosecution team ang dalawa nilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kina OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Captain Grinda Bello mula sa Office of the House Surgeon at Arms. Paharapin sana sina Lopez at Bello sa impeachment court. Kaugnay sa online briefing ng BC noong November 2024 kung kailan pinagbantaan mo na niya ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Pero sabi ni Attorney Lorna Capuna ng prosecution team, hindi na ito kailangan dahil uulitin lang naman daw ang mga nasabi na ng dalawang naunang testigo na sina NBI Senior Agent John Mark Calilong at NBI Farm Regional Director Attorney Jeremy Lotto. We would have offered Attorney Zuleika Lopez to Zuleika. Yeah, to be honest, wag na natin pag-usapan delaying tactics. Grave threat is a grave threat, whether conditional it is or not. Grave threat is a grave threat. Yun. Of that video. Exhibit 8-4. Totally necessary. Sige nga, sa mga nakakalala. Sino nakakalala sa teacher? Nag-threat lang siya na papatayin niya si Digong magbibigay siya ng 50 million. Ano ginawa sa kanya? Kinulong. Diba? So, ganun din yun eh. Mga minamahal. Yung kay Sara Duterte. May condition man yan sa wala threat, is threat. Pag walang pera, makukulong. Tapos, pag may pera, hindi makukulong. Ganun ba? Ganun kabulok? Ganun ba kabulok ang sistema ng bansang Pilipinas? Diba? Mga minamahal. Huwag na tayo magpaligay-ligay pa. It is part of their tactics to delay the impeachment. Yun yung totoo. No sugarcoating, pero yun yung nakikita, nararamdaman at napapansin ng mamamayang Pilipino. Diba? Huwag na tayo mag-sugarcoat. Yan yung balak ninyo. Yan yung gusto nyong mangyari. Yan talaga. Nakakaloka. Gigigil ako. Oo. Anyway, mga minamahal, tayo lamang po ako ng likes. O, i-likes nyo pala yung video. O, sige nga, magano tayo, mag-Gloria Macapagal syndrome tayo bago tayo mag-end. Ayun, patapos na yan. Oy, sabi ni Frozen Delight, thank you sa suporta sa magaling natin na VAT team. At nakita nyo, kung napansin nyo, dami na tayong video ngayon. Meron pa tayong mamaya 7:30, 8:30, and 9:30. Watch out for that. Tatlo pa yan na ginagawa na. At salamat sa Diyos, nakadagdag na kami. Medyo mahal lang pero sana makakontribute talaga. Nakadagdag tayo Hindi ko lang pwede banggitin ng pangalan From De La Salle University Matalino, magaling So welcome. Hindi ko na banggitin pangalan. Welcome Dadagdagan pa natin yan para gumanda yung operation ng tsaka hindi na mapagod si Bat masyado. Kaya thank you Frozen Delight sa suporta sa independent and truthful vlogging. Kahit delikadong buhay namin, sige lang ang laban sige lang. Sabi niya, I saw one in media Frontline Pilipinas in YouTube posting confirming death of Mima Alicia Servat.
watching from Las Vegas. Yes, confirmed na, Pros and Delight, written na dito sa The Daily Tribune by my friend, si Jing Villamente. With details. You just go back to the first portion of our blog. Ando na yung detalye. She was killed siguro, maybe instantly or several minutes, and then yun na survive yung live-in partner niya. Siyempre, pati yung anak nila na 6 years old, kawawa naman. Okay. So, yan So, we hope that's why we are playing this at least yung audio ng blog niya, para to help authorities establish kung sino ba talaga ang mga persons of interest. Basta hindi natin sinasabi si Zuleika Lopez na o si Sara o si Robin Padilla. Sinasabi lang natin sila ang subject ng huling blog. At yesterday, the other day naman, ang previous blog ay several blogs ay ni-review ko tungkol kay Nartates, kay John Vic at kay Marcoleta. So that should also be reviewed. At challenge rin ito kay kina Nartates to get to the bottom of this at hulihin yung salarin. That is the only way they can prove na wala silang involvement dito, di ba? Hindi yung execution ni Alicia Lipata ay dahil doon sa atake niya sa PNP, o baka may nag-add rin sa PNP General Hospital, kasi sila na ang kakasuhan. Yun, So yan, confirm dito sa killing and circumstances. So we will not stop pursuing justice for her. Tututukan natin itong issue until magkakaroon na ng breakthrough sa investigasyon. Tulad ng sinasabi nila, tinutugis-tugis, pero wala pa nga suspect. Sino tutugisin nyo? Mga aso? Mga pusa dyan? Yung mga suspect nyo? Dapat may suspect na kayo. Tutugisin. Dapat nire-review na nila yung mga CCTV. So we will give justice. We will have give justice kay Alicia Lipata by pressuring the police to do their work, to do their investigation. After all, tulad ng sinabi natin, person of interest rin yung mga bosses nila, si PNP Chief Nartates and si John Vic Remulla, along with Sara Duterte, Zuleika Lopez, Marcoleta, Robin Padilla, at si DDS captain, ex-captain na si Dado Enriquez. Okay? So thank you very much everyone for watching. Let's pray for the eternal rest of Alicia Lipata. And somehow, siguro, tingnan natin, although I believe other groups will do that. Salamat, Sir Bad. Yan po ang updates. So, yan, mag-last topic tayo bago tayo mag-dinner, mga kapsat. Again, maraming salamat. Nakatatlong topic tayo dito kay Mima Alicia for tonight. Version ni Sir Bad, tsaka version ni Attorney Enzo Recto, mga kapsat. Alright, countdown tayo. Ay, shoutout sa mga nandito. So, sa ating 400 plus live viewers na naiwan, shoutout sa inyo. Mega love shoutout. So, last time.